Master Jet, regarding sa PBB po, if yung school is may late submission ng MOOE, not qualified na po for PBB. So tanong po nito, no, ayon po ng sender ay matagal daw na liquidate kasi yung fourth quarter na MOOE, no, noong 2022. So yun po yung pag-usapan natin. Actually, kung pag-usapan po natin yung PBB before, no, yung dati po na tungkol sa PBB, ay nagkakaroon po 'di ba tayo ng ranking ng mga schools. Doon po sa ranking, factor po doon yung MOOE na utilization, tapos yung rating ng OPCRF. So yun po yung dalawang bagay na nagiging factors para sa pag-rank ng mga paaralan to determine kung sino yung good, better, and best. So yun po yung before. Sa ngayon, wala na pong ranking na mangyayari sa bawat schools. No, so kung the moment na ang DepEd ay eligible, then it follows na lahat ng mga empleyado nila ay eligible din for as long as na-comply nila yung individual na requirements, individual eligibility nila. Ngayon sa case na ito, mayroon po doon sa individual eligibility yung pag-liquidate ng cash advance. Kung tinutukoy po dito kasi is MOOE ng isang paaralan, so hindi naman po yung naka-cash advance sa pangalan ng teacher. Yun po ay naka-cash advance. Siguro noong 2022, no, baka sa pangalan pa ni school head, no, or sa pangalan ng school pero sa school head yung authorized signatory, no, authorized representative. So technically si school head talaga yung nag-cash advance for the MOOE. Ngayon kung hindi po niya na i-liquidate doon po sa proper period na allowed ng COA, then pwede po siya na ma-exclude doon sa listahan ng mga eligible personnel for the PBB, no. So yun po ay i-determine ng inyo pong division, no. Ang nakikita natin dito, si teacher ay hindi po siya apektado, no, kasi hindi naman po siya yung responsible person sa cash advance, no. Hindi po si teacher. Yun po yung nakikita natin dyan. Kasi nga, part ng individual eligibility, yun pong dapat very satisfactory yung rating mo. Dapat ay wala kang unliquidated na cash advance. Dapat nakapag-submit ka ng iyong SALN, no? So yun po yung ilan, no, sa mga dapat po. So si teacher, as long as nag-submit siya ng SALN at VS yung rating niya, hindi naman siya yung umawak ng cash advance, so I believe na included pa rin po siya, eligible pa rin siya. Yung school head niya na hindi nakapag-liquidate on time, siya yung pwede na ma-exclude galing sa listahan ng mga umula sa listahan ng mga eligible personnel. So wag po kayo mag-alala mga teachers dahil hindi naman po kayo apektado doon, no. Kung magkano po yung PBB ng DepEd, ganoon din po ang makukuha ninyo na percentage based on your basic salary, kasi yun na po yung nilalaman ngayon ng guidelines ng PBB.